Bonjour guys, it's Roxy and pwede ko nang sabihin, bakasyon na ako guys. As in, tapos na ako, pasado na ako, and officially, je suis une juriste. So, not sure how to translate that, but bahala na kayo, and next year, masters na ako. So yun, happy, and so wala na akong ginagawa. And gusto ko lang mag-chill, so samahan niyo ako pumunta sa Paris for coffee and just maggala. Because this is my go-to pag talagang I feel liberated na and I can do whatever I want. I love feeling free, and so pumunta lang ako sa Paris and just chilling around. So yun, tara! Hi guys! So nasa Uber na ako, nasa opera na ako. And so lalabas na ako ng metro para makapaggala and bahala na ako nung gagawin ko. Para lang escape game, di ba? Like, dami-daming kailang pagdaanan bago lumabas. Ang layo. Elevator pa sila. Guys, ito na ang Opera Garnier. And tignan nyo, meron boutique para sa World Cup ng football. Pero ito, tagal na siyang nire-repair, hindi pa rin tapos. Pero ang ganda niya talaga. Excited na ako makita nyo ito lang tapos na. But here, so we're in Paris na. Siguro maglalakad lang ako dire-diretso and then bahala na. Maybe I'll take some coffee at Starbucks and then maglalakad and I'll bring you along with me. Ayun guys, may Starbucks, so tara, punta tayo, magkape tayo. Okay guys, by the way, I went at Starbucks and they got me this little, yun ko kung tawag dito, kasi it's the World Cup, so ang cute, and it's a cup, so yun, and I got a nice vanilla latte. And actually, bihira ko lang to kunin. Nung bata ako lagi, kasi kinokopya ko sila mama and papa. But now, super bihira. So parang it's very nostalgic for me. Pero it's fun. And masarap siya actually. This is the Conseil Constitutionnel. And if you study law in France, it's very, very important. Because it's considered as the supreme norm dito. Like, lahat kailangan talaga na sundan yun. And look guys, dito, para siyang hidden gem dito sa Paris kasi hindi mo siya mahahanap ng basta-basta lang, pero ang cute niya. Guys, dalhin ko kayo dun sa loob and makikita nyo, it's a surprise. Okay guys, nasa loob na tayo and look. Try nyo i-guess. Actually, kita na medyo sa dulo. Yan na yung look actually. You can see inside from outside. Diba galing? Minsan may mga pumapasok pa nga dito eh. So yun yung yung pag-check, then doon yung pagpasok, and then you can go throughout the whole museum. Pero ako, I like the real entrance. Maybe one day, gala ko kayo dun. So that you'll see the French experience. Kasi it's free lang for me. Kasi I think it's free for lahat ng tao under 26 na European student. So ito na. This is the Pyramid du Louvre. Actually, yun nasa likod. So yun. And actually, dito madaming pwedeng pagtambayan. Madaming mauupuan and it's super chill. Dati lagi ako nagbabasa dito. So I guess, mauupo ulit ako dito kasi bakasyon ako and I have time. Ganda ng view dito guys, oh my god. Like imagine nakaupo ako dito and paglingon ko, di ba ang ganda? Like please, if may opportunity kayong pumunta sa Paris, pumunta kayo and just come and discover the city kasi ang ganda. And today yung weather pangit pa eh, oh. Like medyo cloudy pero sarap ng panahon kasi hindi masyadong malamig for once. So yun, happy. I'm gonna chill for now and may babasa ako ng konti. And then, gala ulit tayo. Okay guys, so ito yung binabasa ko ngayon. It's called Nos Séparation by David Fuenquinos. Not sure how to pronounce it. It's from a French author na medyo sikat dito and I really, really like this book. Malapit na ako matapos actually. Kasi ano ba? Yun na lang.
So yun, sana matapos ko na soon para I can move on to another book. Kasi tagal ko na to na-start, like bago pa yung second sem ko. But sobrang busy sa school, so hindi ko na siya natapos. So yun, hopefully I'll know the ending na kasi it's been killing me. And actually, no separation means our breakups or our separations. Well, actually, super simple lang pala our separations. Pinahirapan ko pa yung sarili ko. But yun. Guys, nasa Rivoli na tayo. And wait, punta ko dun sa tabi. I have to show you something. But anyways, ito yung favorite street ko sa Paris. And each time na bakasyon na ako or gusto kong mapag-isa, ito talaga yung nilalakad ko. Kasi, I don't know, it just feels peaceful and parang home, kumbaga. But look, yun yung Bohemi. It's a French bakery na sobrang sarap dito. And actually, tagal ko na hindi nakakapunta doon, pero talagang super approved. If ever may makita kayo, try nyo. And walang special sa street na to, pero madaming mga pang shopping na lugar. So parang ramdam lang, ay kahit wala akong binibili, parang pinapasok ko lang and it feels like bakasyon lang ako. Kasi may time ako na tumingin-tingin lang and mag-chill. Kaya yun, super recommend yung street na to. May Subdued doon. May Urban Outfitters dito. And I think we all have the same shops naman kaya dyan sa Pinas. But, ewan ko, may something sa street na to na talagang parang it's a hug. I don't know kung bakit. Pero lagi naman siyang crowded. Pag lang winter, hindi masyado, but mostly crowded. So, minsan nakakairita rin. But, I don't know, I love the street. So, punta kayo guys. May IKEA pa, oh. Ang dami talaga nilang space. But kahit yung mga street sa tabi-tabi, ang cute din. And iyon naman para siyang malaking shopping mall. Pero puro mga mahal lang ang meron doon. So, it's called La Samaritaine. And, yeah. And yung isa sa go-to ko talaga dito is Zara. Like, lagi akong pumapasok sa Zara. Kahit yung pantaas ko, Zara. I love Zara. Daming Zara nun, no? Meron doon isa, and meron din doon sa dulo. Mas malaki and mas maganda pa dito. And fun fact, guys, pag pumunta kayo dun sa street sa katabi, punta tayo dun. Nandun yung Seine, which is like, parang, ano ba, ilog? Ewan ko alam. And hindi ko alam kung anong ginawa nila or kung bakit, but may isang construction. Ngayon ko pala makikita ng like sa totoong buhay. So, puntahan natin. Pero parang ang weird, nakakatakot. Okay guys, yun na. Diba parang siyang iceberg? Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nun. But it's weird. Kasi it's called the Pont Neuf, which is the bridge. Bridge Neuf, Bridge 9, whatever. And ewan ko kung anong ginawa nila dun. Okay, so yun na yun ng malapitan. And dito naman may mga nagbebenta ng kung ano-ano. And sobra siyang cool and nice and super aesthetic. Very French vibes. So yun. And actually, mga nagbebenta ng ganun, madami lalo sa Notre Dame. Yung malaking simbahan, if you guys know that. Ang ganda. Tingnan nyo guys, ang dami. Yung iba dyan, mga sarado pa. And yun naman yung mga bukas. Diba ang galing? But anyways, balik tayo sa Rivoli, which is kalapit lang naman. Dire-diretso lang and to the left uli tayo. And so yun, if babalik tayo sa Rivoli, dire-diretso na yun dito. But kailangan ko humanap ng tawiran. I think malayo-layo pa. Oh my God. And pag dito ako tumawid, baka masagasaan pa ako. So, tara, let's go. And isa pang fun fact, guys, actually, pag pumunta doon, pwede pang bumaba dito. Dito, minsan may mga tumatambay, lalo na pag maganda yung weather, na naglalakad. And dati pwede siyang daanan ng sasakyan, pero gawa ng mayor, bawal na. So yung mga tao, either galit or masaya kasi at least nakakapaglakad na, but for the traffic, super nakakabagal palalo. So yun, yung iba galit. Like si Daddy. Lagi siyang, Daddy. Hindi ko siya tatawag yung Daddy. But siya naiinis kasi mas maganda daw dati nung pwede pang daanan. Pero kung ako, di man ako nagda-drive or hindi pa, for me, it's okay naman. At least, napapagtambayan. Like yun na, meron akong isang friend na dati, pumupunta kami doon and nagigitaran, kumakanta lang kami. Tapos kinakawin namin yung mga tourist. So, chill lang, vibey.
And actually, kahit yung mga sunsets sa May Kitsen, ang ganda. Like, insert one sunset. Talagang the best. Actually, ipapasyal ko kayo dito kasi yung lugar ko, so Rue de Rivoli. But dito may Théâtre du Châtelet. So parang theater na Châtelet ang pangalan. And nung bata ako, meron akong ginawang show dito. So, puntahan natin yung harap para nostalgia pa more. So guys, ito na yung harap. And papasok, theater na yun. So yun, wala, yun lang. And doon kami pumapasok noon. So yan. And kung interesado kayo, yung name ng play is The King and I, which is a re-adaptation ng isang, hindi ko alam kung movie ba yun or something, pero I was 9 years old lang. And it was so much fun and naalala ko pa. So yun, and actually meron din akong kasama dun na dalawang Pinoy. Hindi ko na sila masyadong nakakausap, but shout out to them, Frankie and Koji. And guys, we're back na in Rivoli. So yun, pakita ko pa sa inyo. Guys, yung Emma na yan, hindi ko alam kung meron dyan sa Pinas, but it's so much fun kasi ang dami-dami mga kung ano-anong bagay. And kahit ano mabibili dyan, and super mura lang. And cute lahat talaga, as in. Yun naman, Columbus, one of my favorite coffee shops din dito. I think it's French, and baka dito lang meron nun. But masarap siya, and sarap ng coffee nila. Mas masarap pa sa Starbucks. Traffic. And yun naman yung malaking sarap, pero it's under construction pala. I think pwedeng pumasok, but wag na lang kasi wala man akong bibilin. Sa Pilipinas na lang ako mamimili. And actually, ko alam kung interesado kayo sa mga ukay-ukay dito. But madaming mga ukay malapit dito. And I've been to a few, pero hindi ako masyadong magaling dyan. Wala akong masyadong pasensya. Pero malapit lang. So, if you want, let me know. And shoutout to Ate Shaira, the ukay queen. Kasi, actually, na-meet ko siya nung pumunta siya sa Paris for the Fashion Week. And she was really, really nice. And guys, yun yung Hotel de Ville. So, yun yung munisipyo ng Paris. Wait, hindi masyadong kita, but lapitan natin. Guys, ito na. Hindi ko alam bakit ang daming halaman, but here, ito yung munisipyo namin. Okay guys, malapit ako sa bahay ng lola ko and may surprise guest ako. Ipapakita sa inyo. Si Miss Eiffel Tower, guys. So yun, lapit lang tayo dito. So yun, nasa likod ko lang. Casual lang. No, actually hindi na namin pinapansin kasi pag taga Paris, parang wala na lang eh. But ako, na-impress pa rin ako kasi ang ganda, diba? And actually, ngayon ko lang napansin, pero ang dami palang nagbebenta ng, well, madaming nagbebenta ng Eiffel Towers, and madami rin nag-ask na, like, nagpo-propose na kung magpapapicture, like, sa harap ng Eiffel Tower. Tapos pinapabayaran nila. Hindi na lang mag-ask sa kung kanino, papabayad pa sila. I mean, I guess business is business, but still. So, here is Trocadero. Madaming mga coffee shops doon. Na 5 euro yung kape, sobrang mahal. And yung lola ko naman malapit doon sa dulo, sa Pasig talaga. So, yun. Tara! Alam niyo ba guys, nasa 16th ako mismo. Ako. And ito yung like Trocadero, Pasig, ganun. And madaming mga Pinoy dito. Dami-dami kong nakikita, nakakasalubong. So, humingiti ako kasi like halata sa mukha nila na Pinoy sila. And they probably think I'm crazy. Kasi minsan talaga napapangiti na lang ako na parang, Philippines, ay, uy, kababayan. Pero hindi nila alam na we know each other.
Diba para mga tito ko lang sila. Pero hindi nila alam. But anyways, malapit na ako. So, see you later guys. Okay guys, pauwi na kami. So, I'll end the vlog na dito. And thank you for watching. Until next time. And comment down below if you have any video ideas for me. So